Paano tayo dapat mag-decide kung ano ang kasama o hindi sa isang Christian worship service? Para sa ilang Christians, ang sagot sa tanong na ito ay obvious na obvious. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na sambahin siya sa kahit na anong paraan. Gagawin natin dapat kung ano man ang leading ng Holy Spirit sa atin, ayaw naman nating hadlangan siyempre ang pagkilos niya. Pero paano kung may isang taong gustong sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pagluhod sa isang imahen na naglalarawan ng Diyos? Okay, so marahil mayroong mga ilang bagay na hindi natin dapat ginagawa sa ngalan ng pagsamba tulad ng kasalanan. Pero ibig sabihin ba nito na hanggat hindi tayo nagkakasala, pwede na nating sambahin ang Diyos sa kahit anong gusto natin? Hindi sa ganon. Ipinapakita ng Bible na sa ating corporate worship, kailangang gawin lamang ng mga Kristiyano ang mga bagay na malinaw na ipinapagawa ng Diyos sa atin, sa pamamagitan man ito ng direktang utos o implikasyon ng isang prinsipyo sa Biblia. Alam natin to, ang Diyos lamang ang may karapatang magsabi kung paano siya dapat sambahin. Tingnan ang Leviticus 10 verses 1 to 3, John 4 verses 20 to 26, 1 Corinthians 14. Hindi lamang ipinagbabawal sa ikalawang utos ang pagsamba sa ibang bagay maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Kasali rin dito ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos sa kaparaanang hindi niya iniutos. Tingnan ang Exodus 20 verses 2 to 6. Alam natin to, ang pananampalataya ay isang tugon na nagpapakita ng paniniwala sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos o revelasyon at kung ano ang hindi nagmumula sa pananampalataya ay kasalanan. Tingnan ang Romans 14 verse 23. Kaya nga, hindi tatanggapin ng Diyos ang kahit anong pagsamba na hindi nagpapakita ng paniniwala sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos. Alam natin to, may tagubilin ang New Testament sa mga Kristiyano na magtipon-tipon ng regular. Tingnan ang Hebrews 10 verse 25, at ang mga Kristiyano ay hindi dapat obligahin na sundin o gawin ang mga patakaran at gawaing-gawa lang ng tao. Tingnan ang Colossians 2 verses 16 to 23. At dahil dito, anumang church na nagtuturo sa mga Christians na dapat nilang gawin ang mga bagay na hindi naman malinaw na iniutos ng Diyos ay lumalabag naman sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatali ng mga isip at puso ng mga Kristiyanong ito. Sa madaling salita, dahil ang mga isip at puso ng mga Kristiyano ay dapat na malaya mula sa mga human requirements, walang anumang church ang may karapatang gawin ang sama-samang pagsamba o corporate worship sa kaparaanang hindi niya ipinag-uutos o walang sapat na batayan sa Biblia. Paano ngayon tayo magde-decide kung ano ang kasama o hindi sa isang Christian worship service? Suriin natin ang Bible para madiskubre ang sinabi ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano kapag sila ay nagtitipon. Tapos gawin natin ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos at wala ng iba.